Kabalo ba ka sa ecological na importansya sa coral reef ug ang iyang papel sa kadagatan o marine biodiversity? I don't have any idea. Saan na siya? Wala biya. Wala di ko kabalo, sir. Wala ko kabalo. Ambot, masa na siya? Isa day daw. Di man ako pamilya na, sir. Di ko pamilyar ya. No. Ang mga reaksyon ug mga tubag sa kahibalo sa mga tumatan-aw bahin sa ekosistema sa ilalom sa dagat dili igo. Tungod kay klaro namong nakita ug nadungod, ingon usa ka sangtupanan, sila walay pagduwa-duha ug padayong ignorante sa mga isyu nga giitubang karon sa atong karagatan. Ang mga tao ignorante bahin niini bisan pa nga 50% sa ilang pagkaong gikan sa dagat. Daghang mga tao ang wala magtagad sa kinabuhi sa ilalom sa dagat nga naa sa peligro. Ang coral reef sa kadagatan kaparehas sa kakahuyan sa kalibutan. Kini maanyag ug abundansya sa kinayahan na importante sa kinabuhi sa isda ug tao. Sila ang gaprotektar sa baybayon gikan sa pagbanlas ug bagyo. Sila ang gahatag og puy-anan sa isda ug uban pang kinayahan. Importante sad sila sa pagpangisda nga naghatag og nginabuhi sa tao. Ang coral reef usab nagtabang sa pagkuha sa carbon dioxide sa hangin. Apan tungod sa sobrang pagpangisda, polusyon ug usab sa klima, ang coral reef delikado ng magba. Kinahanglan natong tanan magtinabangay sa pagpanalipod sa coral reef aron masalbar ang iyang importanteng papel sa kinabuhi sa dagat. Kini ang Reef at Risk na dokumentaryong nagasulti sa tabangunong sitwasyon sa coral reef. Atong tan-awon unsa na ba iyang kahimtang? Uban niko o magdungan ta sa pagsuhid sa katakom sa dagat. Ang Davao Region sa Pilipinas usa ka dakbayan sa kinayahan diin makita ang dakong kantidad sa coral reef. Ang coral reef usa ka mahinungdanong bahin sa ekosistema sa dagat nga naghatag og panimalay sa isda ug uban pang kinaiyahan sa dagat. Ang ecological importance sa tuwang coral reef is very very vast kasi it provides the myriad species of underwater environment. Example, it will provide shelter sa atong mga isda, food sa ato ang mga isda pod, and it also provide oxygen sa ato ang water. As you all know, ang claim is more oxygen nga ginaproduce sa ato ang forest. Pero kung tan-aw na to ang literature, naigaingon nga 48% sa oxygen came from the ocean environment. The minute zooxanthellae nga gikan sa coral reef katong ilahang plankton na part. Una, ang kanang plankton na part, they will provide food for the coral itself because corals is not a plant but it's an animal. So ang plant component niya si zooxanthellae, siya ang mag-provide siya og food, while in turn si corals ang mag-provide siya og shelter. Pag si coral maka-create siya community, vast nga community, mag-increase og structural complexity ang bottom, si corals maghatang na pod og balay sa mga isda nga taguanan and other community. Dili lang balay sa isda, dili lang pod ang isda but other invertebrates, mga sponges ba, as well no, ang sponges karon are subject for pharmaceutical experiments. Isa usab kini sa importanteng parte sa ekolohiya nga nakabenepisyo ang mga tao. There is a substantial number of benefits the coral provide sa atua. Una, of course, ang isda nga itong ginakaon kasi asa man mo tago ang isda kung flat na ang bottom. So, nagid sila dapat taguan para naa sila yung mabalayan. After ana, of course, ang atong oxygen nga gi-breathe
ang cooling effect sa atong ocean, di ba kasagara, pag gusto ka, init kayo ang balay, init kayo ang ato ang paligid, mag-adto beach. Nga naman, unconsciously, we are telling ourselves nga mo adto takay, there is a cooling effect sa atong ocean. So, nga na. And si coral reef, kung sa amo ang term, they are the first line of defense. Example, there's a strong storm. Ang energy ni storm padulong sa coastal area. When that energy impacted or will have an impact sa coral reef, the energy is lessened to the point nga kung baga ka imo ang coral reef, mawala ang energy sa wave. Apan karon, adunay problemang ginatubang ang ekosistema sa coral reef sa kadagatan sa Davao Region. Ang polusyon ug solid waste management maoy usa sa pinakadakong hulga. So about sa threats, of course daghan kayo klase-klase nga threats, na ay threats nga from tao gikan and others sa kanang mga natural. So, based among mga dive records, solid waste ang kasagara nga maoy naka-destroy sa tong corals. Ang kakulangan sa maayong pagdumala sa basura sa lugar usa ka isyu na dugay na nakahatag og kontribusyon sa pag-uswag sa problema sa microplastic contamination sa rehiyon. Ang solid karon kay nakadaghan ng pampers nga basura, labi na sa timbaha. Ang epekto sa mga corals dito mga sangit o dito mga pundo ang makadaot sa corals sama sa mga solid, labi na sa mga lata, nylon o kaning mga sulupin. Number 1, ang silopin yun. Kay mo na siya ang muhikot sa mga corals good. So ang mga isda, inigpangaon nila, siyempre dito sila mo itlog, dito sila kumbaga dito sila ang ilahang balay. So makaon nila, posible makaon nila. O posible nga dili na sila makaitlog dito tungod kay naay mga daghang basura nga nakatambak dito. Labi na sa kadagatan nya, labi na sa mga bato. Sa bato nga puyan sa mga corals ug puyan sa mga isda. Mo na epekto sa mga solid. Diha magkadaot ang mga corals o mga matay. All sewage effluents, mga hugaw sa taas, magbaba padulong sa iya. Tanang klase, yung solid waste, mga chemical waste, other waste na gikan sa taas, which is unregulated kung untreated. And ang effect sa corals kasi corals they live in a very low nutrient environment. If mutaas na ang organic content or nutrient content sa water, which will result to algal bloom, mamatay si corals. Kaya nga ang corals naa siya plant nga border si zooxanthellae. Ang ilang kailangan to survive, to produce food for the corals is sunlight. Pag mapuno na naglumot, wala na light nga makapenetrate, mamatay ang zooxanthellae, mamatay po si corals. So pollution, eutrophication will hinder the sunlight penetration for the zooxanthellae to produce or to process photosynthesis. Apan, ang plastic na polusyon dili lamang usa ka suliranon na ginatubang sa coral reef sa Davao Region. Ang marine ecosystem gihulga usab sa uban pang mga hinungdan sama sa sobrang pagpangisda ug pagbago sa klima. And others pod na atay mga fishing activities na destructive, and of course naapod ang effects sa ato ang climate change. Ang coral reef dili lamang usa ka bahandi sa atong kadagatan kung dili usa usab kini ka kinayahan nga nagahatag og dakong papel sa panginabuhian sa mga isda ug komunidad. Atong paminawon kung unsa ang ikasulti sa mga tao ug mga isda bahin sa mga problema ug mga hulga na ilang giatubang. Nahagit yung mga problema doon sa coral reef kay kanang mga basura nga maadto sa coral reef dito na siya mo kambod sa coral kanang mga silupin, mga kuan, mga tanang basura dito na mo kuan sa mga corals. Mo nang pag kuan ng corals sa silupin, wala na sila ketlugan kay napuno naman tag mga basura. Dako kayo oy, yung ano man.
Kay ang imbis ang isda doon ra kayo sa buwa, makita ra, magpalayo naman. Kay wala naman siya sa may silungan nila di ultimo. Tama po yung mga kanuno nila diya sama sa mga lumot, mga sigrat naman yung mga kanuno nila diya. Kaya kung wala na sila, asa pa may isda makita diya? Wala mangina man nila ultimo mga gagawing isda gani na magagbay pero malayo magyapon. Mangita mag sila papuyan gyud nila nga nakaulian. Yun ang dako kayong piktuan na. Imbis dula kayo, palayo na lang no. Ano ang ba mangisda? Layo na mga Ngod kay ang atong kadagatan karon sama ni murag nana ang pollution ba. Na oy, kay maigo man na sa pukot. Way solusyon ana kung dili mo kuan sa media. Kung dili na may isumbong. Mao man ay among kuan dia pangisda. Isa pod makadaot po na sa coral sa mga pukot kay nasa taplen. Nasa mga 5 kadupa, 8 kadupa. Diya man iladlad nilang mga pukot. Nga karon kay madala man ang corals sa pukot, di siyempre madugmok dito siya. Bisan pa sa tanan ng mga problemang ginatubang karon sa coral reef, ang paningkamot sa konserbasyon ug mga praktis ginahimo aron mapanalipod ug masuportaan ang ekosistema. Aron mabalik ang kapuno sa ilang palibot ug mapreserba ang ilang katahom para sa umaabot na henerasyon. Like the community, every person has the right naman lahat to protect the environment because kung i-protect niya ang environment, the benefit of it will return to people. Mga tabang ta mga barangay o mga mamayan mga tao para malimpyon nato ang sapa o padulong sa sapa, padulong sa kadagatan. Para pagabot sa dagat, walay hugaw ug walay mga disposal, limpyo ang daloy sa tubig sa kasapaan. So, importante gyud nga malimpyo ang ato ang baga kanang banda dia sa may coral reef. Kay mao gyud na siya ang importante. Kay kung mawad-an na og mga corals, ang mga isda pud mga wala. So asa na ta padulong? Traditional, kung traditional man lang, naagod sama sa pagbutang og mga buya para mailhan nga kanang lugar na ay sanctuary nga bawal ang sulod diha, bawal mamasul, tanan nga mga illegal nga fishing bawal sa sulod. May preservative man na siya, preserve na para sa mga isda. Dili sila man-disturbo. Sa opisina sa coral reef nato, pag matuan na mo nga ang degraded ng coral reef, amo na sila tagaan og IEC kumbaga sa inyo sa MOA kay Communication, Education and Public Awareness among tawag ana. Tagaan mo sila og information on the significance atong habitat, tapos pag aware na sila, amo pangitaon kung unsa ang source sa degradation, kung unsa ang source sa threats, i-address na mo na siya through ICM strategies, ICM Integrated Coastal Management. So pag makita na mo ang source, amo tagaan og sound na technologies, sound strategies, sound programs na to listen or to prevent any more damages. Na ay program ang ato ang department si Region 11 din na Region 11 kani ang coral rehabilitation wherein i-jumpstart niya ang growth sa corals through asexual propagation or cloning. So dead barren area less ang iyang structural complexity kung atong term patag mag-conduct og coral rehabilitation using any other method nga mo increase ang structural complexity. Sa MOA, gamit mo yung mga modules nga even gani in the first establishment namo nanay isda recruitment. So positive na siya. Apan, bisan pa sa atong mga giingon nga mga paningkamot sa konserbasyon ug mga practices na makatabang sa paghunong sa kadaot sa mga corals, kinahanglan gihapon kita nga mag-amping sa mga ubang butang, labi na sa mga hinungdan nga gikan sa tao. Kay kung dili kita magmatngon sa atong mga paglabay ug mga buhat sa atong katubigan, kita ang mamahimong hinungdan sa pagkaguba sa underwater ecosystem ug pag-extinct sa marine life niini. Ingon man ang pagkawala sa biodiversity sa tubig. Kung nakatutok ra kita sa kaayuhan na makuha nato niini, basin dili nato mabantayan nga hinihinay na natong naguba ang bililhon na puy-anan niini ug mamahimong mawala ang katahom sa atong corals. Same kaganina, kung gwapo imong coral reefs, of course, ang fishery resources ana kay mao magud siya ang direct protein source nato, food. Other ana pag gwapo imong coral reef, magsulod na ang mga pharmaceutical benefits, mga explorations, mga tambal or mga other economic products kanang sa mga seaweeds naman na sila diha. Basta maayo lang ang imuhang coral reef, mabuhi nimo imuhang community. So aside from protection, from shelter, provision of food,
sa dili lang sa ubad nga isda but also sa mga tao, sa ato ang mga consumer, and of course sa regulatory effect niya sa ato ang climate change. So daghan kayo sa murag kung pwede lang nga i-save nato si marine environment including the coral reef, we can save the earth. Sa atong pagtuon, atong nasayran ang kahungdanon sa atong underwater ecosystem. Kung dili maayo ang atong pagdumala sa mga isyu o problema na mahimo kining makadaot sa atong kadagatan ug kinayahan. Kini nagapahinumdom kanato na importante ang atong pagkahibalo ug pag-amping sa atong kadagatan alang sa kaugmaon sa atong tumatan. Busa atong padayunon, pag-ambit sa kamatuoran sa atong mga kaigsuonan alang sa pag-amuma sa atong kadagatan. Ako si Nelson Tion, ug kini ang Reefs at Trees.